Magandang araw sa lahat at welcome sa bagong video. Tatalakayin natin ngayon ang paglikas mula urbanong lugar matapos ang matinding at biglaang pagkasira ng kapaligiran. Kaya kapag may ganitong sitwasyon at kailangan magdesisyon, dapat tayong maging praktikal at suriin ng maayos at walang emosyon. May dalawang bagay na dapat bigyang pansin. Una, ang pagkasira o pagkawala ng serbisyong pampubliko. Makikita ninyo ang mga pulis, ang pagkuha ng basura sa bahay, ang ilaw sa kalsada at iba pa. At pangalawa, kailangan nating obserbahan ang pagkasira o pagkawala ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Kaya dito, makikita natin ang mga tindahan ng pagkain, mga gasolinahan, ang tubig na dumadaloy sa gripo at iba pa. Kaya kailangan nating suriing mabuti ang dalawang fenomeno na ito. Ipinapakita ng karanasan na kapag biglang lumala ang mga elementong ito, lalala pa ang sitwasyon. Sa maikli o katamtamang panahon, tiyak na magdudulot ito ng malalaking problema sa inyong kaligtasan. Habang nandito tayo, kung gusto ninyong mas maintindihan ang paligid at matukoy ang pamantayan sa paglikas, panoorin ang video tungkol sa IDES ang sukatan ng pagbaba ng kaligtasan para sa mas detalyadong impormasyon. Kaya, habang lumalaki ang populasyon sa isang lugar, lumalala rin ang problema sa kaligtasan, kakulangan, at kalinisan ng kapaligiran. Sa huli, maliit ang tsansang makaligtas ang maliliit na grupo o nag-iisa. Kaya sa mga urban na lugar, lalo na kapag nagsimula ang krisis o pagbagsak, kailangan palaging ng mahabang buwan bago posibleng makabalik sa dating kalagayan o sa naunang estado. Ayon sa kasaysayan, madalas hindi na nakakabalik sa dati kahit lumipas ang maraming buwan. Kaya hindi ito imahinasyon. Nangyayari talaga ito sa mga pinakamaunlad at mature na lipunan. Sa Pransya, seryoso ang mga awtoridad sa problemang ito gamit ang Orsec Plan at iba pang partikular na plano. Pero kapag sinuri natin ng mabuti ang mga protokol, makikita agad ang limitasyon ng ating paghahanda sa malaking krisis. Ngayon, para makakuha ng doktor sa lungsod o emergency sa 15, kailangan mong maghintay ng 1 hanggang 1.5 oras sa mga malalaking lungsod. Ito ang realidad, kaya isipin mo kung ano ang mangyayari sa oras ng malalaking kaguluhan. Nasa panahon tayo ng pagbabago. Maaaring sabihin na sa Europa, nariyan ang panganib ng pagbagsak ng mga sistema, kahit na maaaring magkaroon lang ng mga pagbagsak na limitado sa ilang mga lugar. Kaya, dapat nating tandaan na ang mga teknik sa video ay para lang sa mga kaguluhan. Ibig sabihin, nasa larangan pa rin tayo ng survival, hindi sa karaniwang sitwasyon. Uulitin ko, lahat ng mga rekomendasyong ito ay para lang sa matinding at biglaang pagbagsak ng sistema. Bago tayo umalis sa isang urbanong lugar, malinaw na kailangan nating magkaroon ng matutuluyan. Kaya kung maaari, kailangan nating maghanap ng matutuluyan sa probinsya. Kaya bawat tao at pamilya ay may kanya-kanyang limitasyon at oportunidad na haharapin ayon sa kanilang sitwasyon. Kaya, sa pangkalahatan, masasabi natin na kailangan nating ihanda ang lugar at siguraduhing may tiyak tayong matutuluyan. Lugar na madaling puntahan sa oras ng pangangailangan, tatanggapin kayo at matutugunan ang pangunahing pangangailangan sa alternatibong paraan kahit pansamantala. Sa ganitong sitwasyon, lugar ang nagdidikta. Kailangan ding nasubukan at napatunayan ang lahat ng aspeto kahit sa kaunting karanasan. Sa urban areas, mabilis kayong magkakaproblema sa kalinisan dahil sa tambak ng basura sa bahay. Halimbawa, sa loob lang ng 1 linggo, magkakaroon na kayo ng pagdami ng mga daga at ipis. Sa apartment, umaasa tayo sa serbisyo ng munisipyo, kaya kapag nawala ang tubig, kuryente o gas, agad nagiging hindi tirahan ang lugar. Matapos ang 3 linggo, kahit may pagkain sa apartment, lalong humirap ang sitwasyon sa lahat ng aspeto. Mahalagang malaman ito, lalo na sa pangunahing pangangailangan. Kapag nawalan ka ng tubig at pagkain, gagawin mo ang lahat para makuha ito. Magkakagaya rin ng pag-iisip ang mga kapitbahay mo. Sa kasalukuyang sistema ng lohistika, halos 2 araw lang ang kaya nating itagal na may pagkain sa mga malalaking lungsod. Ang tubig sa bote ay tatagal lang ng ilang oras
kung magkaroon ng malawakang pagkawala ng supply ng tubig. Pagkalipas ng 1 linggo na walang supply, mabilis tumaas ng doble, triple o 4 ang presyo ng pagkain. Sa urban areas, dumarami ang desperadong tao at lumalala ang nakawan. Madali ka ring mapatay para sa maliit na halaga o para sa laman ng isang apartment. Dahil sa ganitong kondisyon, imposibleng mag-imbestiga ng pagnanakaw. Kailangan din nating maging mulat dito. Ang krimen ay tumataas din ng mabilis. Kapag nawala ng ilaw sa mga kalye, lalo lang itong nagpapalala sa sitwasyon. Sa ganitong mga kondisyon, malaking bahagi ng iyong enerhiya at oras ay mauubos sa pagsisikap na tiyakin ang seguridad ng iyong tahanan. At kadalasan, ang isang maliit na pamilya ay hindi kakayaning gawin ito ng 24 na oras araw-araw. Sa katamtamang panahon, habang mas mataas ang densidad ng populasyon, mas magiging mahirap ito. Kapag nakakulong ka sa ganitong uri ng kapaligiran, magpapalipat-lipat ka sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ang di pag-alam sa nangyayari sa labas ay nagpapataas ng takot at kaba, kaya nakakapagod talaga ito. Kaya, mag-ingat, may panganib din kapag may bigla ang pagdagsa ng maraming tao sa isang rural na lugar. Sa madaling salita, may dalawang sitwasyon. Una, kapag may malagim na pangyayaring nakaapekto sa bahagi ng populasyon. Pero alam ng lahat na ang mga dahilan nito ay pansamantala lang at natapos na, nawala na, tulad ng salindol. Halimbawa, sa ganitong mga kaso, kadalasang may makataong tulong at maganda ang pagtanggap ng mga hindi apektado sa mga nasalanta. Pero may pangalawang sitwasyon din. Sa kasong ito, mismong mga tao sa kanayunan ang naapektuhan. Pangyayaring mararamdaman bilang pangmatagalan at maaaring lalo pang bumibilis. Halimbawa nito ay ang digmaang sibil. Sa ganitong kaso, dapat maging bahagi ka ng komunidad sa kanayunan na lilipatan mo dahil maaaring hindi agad tanggapin ang bagong dating. Natural lang na mag-ingat at maging defensive ang mga lokal at maiintindihan natin ito. Sa kanayunan, kung may maayos kang tirahan, mas madali mong matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng tubig, pagkain, seguridad, kalinisan at enerhiya. Gayon din, sa tulong ng panggatong na kahoy, mas mapapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya sa ganitong mga sitwasyon. Ang mga kabataan, lalo na, ay mas madaling pamahalaan kumpara sa mahigpit at sa pilitang pagkakakulong sa lungsod. Sa matinding stress, ang pangunahing problema ay seguridad, lalo na sa malalang krisis. Hindi laging ligtas ang mga probinsya. Dapat suriin ang sitwasyon dahil bawat kaso ay iba-iba. Hindi tiyak, pero sa pangkalahatan mas maluwag tayo sa mga rural na lugar. Kadalasan ay mas pabor ito kung tama ang mga hakbang na gagawin. Tandaan din na para sa mga mas handa, maaaring may ilang mga lugar na napagdesisyonan depende sa sitwasyon. Ngayon, susuriin natin ang mga teoryang paraan para maiwasan ang malalaking pagkakamali sa evacuation. Magkakaroon tayo ng dalawang magkaibang sitwasyon, ang paglikas sa unang mga oras o ang paglikas pagkatapos ng unang 24 na oras. Kaya, ang paglikas agad sa unang mga oras ang pinakamainam na opsyon. Napapansin natin na may magandang pagkakataon para makalikas sa loob ng unang 24 na oras. Para magtagumpay, kailangan ng matinding paghahanda at dapat makinig sa lahat ng impormasyon. Mas mabuting lumikas ng mas maaga kahit na magkamali sa iyong pagtataya kaysa pilitin mong patunayan ang iyong pagtataya sa lahat ng paraan. Dahil baka hindi ka na makalikas at maipit ka sa isang lugar na mabilis na magiging hindi na matirhan. Sa panahong iyon, madali lang, pwede kang sumakay ng kotse, motorsiklo, bus, tren, depende sa sitwasyon. Kung maayos at sanay ka sa paglikas, malaki ang tsansa mong mapasama sa unang bugso ng mga makakaalis. Sa pag-iwas sa anumang bara na tiyak na lalabas agad. Pagkalipas ng unang 24 na oras, mas mahirap makaalis at lalong titindi ang hirap habang tumatagal. Batay sa karanasan, kapag biglang nagkaroon ng kaguluhan sa lungsod, mahirap talaga ang unang linggo. Magkakaroon ng matinding tensyon sa ikalawang linggo at sa ikatlong linggo, magiging napakasama na ng mga kondisyon para sa pag-alis. Kapag lumala ang sitwasyon, unang mahararang ang mga kalsada at pangunahing lansangan. Magkakaroon ng matinding traffic, mga inabandonang sasakyan, kalat sa kalsada,
Pati mga takip ng imbornal, mawawala at masisira na rin ang mga karatula ng trapiko sa loob lang ng ilang linggo. Dahil dito, mas mahihirapan sa paggalaw. Kung late nang umalis, madalas maglakad, magbisikleta o magmotorsiklo na lang ang opsyon. Makakalabas lang tayo ng ligtas kapag tahimik na. Huwag tayong lalabas tuwing tanghali o kung may mga tao. Siyempre, ang tamang paghahanda ay makakatipid sa inyo ng maraming oras. Sa pamamagitan ng isang kumpletong simulation exercise, maaari ninyong itama at pagandahin ang proseso at magkakaroon kayo ng makatotohanang karanasan sa inyong paglikas sa araw na kailangan na. Dapat nating tandaan na hindi lahat ng bagay ay ayon sa plano, kaya dapat tayong maging handa magbago kung kailangan. Kaya dapat ninyong pag-isipang mabuti ang mga sitwasyong hindi tugma sa plano at gumawa ng alternatibong plano para sa bawat posibilidad. Sa ganitong paraan, walang maiiwang nakasalalay sa tiamba. Ang ganitong pagharap sa mga bagay ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa sitwasyon at nagiging maagap ka imbes na puro sagot lang sa mga nangyayari. Lahat ng sitwasyon ay dapat na pag-aralan ng maayos at maaga. Kung may hindi inaasahang mangyari, isa lang itong pangalawang sangay ng iyong puno ng desisyon. Magpapatuloy ang iyong paglikas ayon sa mga bagong kondisyon na napaghandaan mo rin. Sa ganitong uri ng paghahanda, walang pagdududa na papasok sa iyong grupo. Magbibigay ito sa iyo ng taktikal na kalamangan at magpapahintulot din sa iyo na maging mabilis sa aktwal na operasyon. Mapapanatili mo rin ang isang mindset ng tagumpay sa loob ng grupo na hindi dapat baliwalain. Dapat tandaan, sa pagkakataong ito na sa mga sitwasyong sobrang hirap, tanging ang mga tao o grupo na may positibong pag-iisip ang kadalasang nakakaraos. Lahat ng mga kasong ito na hindi alinsunod ay mahahati sa 4 na kategorya. Mga problema sa ruta, mga problema sa kalusugan, mga problema sa kagamitan, at mga problemang may kinalaman sa pakikisalamuha sa ibang tao. Hindi ko na ito palalawakin dito, pero gagawin ko. Lahat ng bagay ay kailangang pag-aralan at ipaalam. Kapag may hindi magandang kalagayan at tumataas ang karahasan laban sa tao, napapansin natin ang maraming pananakit sa pagpasok, paglabas, at harap ng bahay, pati sa paligid ng mga sasakyan. Kailangan maging sobrang maingat kapag aalis ng bahay at isa sa pinakamagandang oras ng pag-alis ay sa madaling araw. Magbibigay ito ng sapat na pag-iingat habang karamihan ay natutulog at pinakamalaking pagkakataon para makaalis sa lungsod. Sa araw, maghanda sa gabi nang hindi mapansin mula sa labas. Sa ganitong panahon ng kaguluhan, kaunti lang ang gumagala sa kalsada araw o gabi. Ang natitira ay kadalasang tahimik at maingat. Ugaliin ninyo ito kung gusto ninyong mabuhay. Hindi dapat malaman ng mga kapitbahay, hindi ito isang palabas o pagpapakitang gilas. Mas maayos ang kalagayan nyo kung hindi alam ng kapitbahay ang tungkol sa inyo at mga plano nyo. Pero kung maayos ang relasyon sa pamilya, pwede nyong ipaalam sa kanila. Ang paulit-ulit na pagsasanay para sa mahalagang bahagi ng paglikas ay magiging napakakapakipakinabang. Sa pananamit, maging simple at gumamit ng kaswal na damit na hindi agad mapapansin sa lungsod pero hindi mukhang camouflage. Kaya, huwag magsuot ng damit na may kitang-kitang tatak at syempre, walang palatandaan ng kayamanan. Maging komportable hanggat maaari, iwasan ang masyadong makakapal o sagabal na mga damit. Sa malamig na panahon, maganda ang 3 patong ng damit dahil makakalakad ka ng matagal nang hindi pinagpapawisan. Ang magandang merino bilang unang patong ay nagbibigay ng kalamangan. Maging maingat sa pagpili ng sapatos. Kumuha ng sapatos na akma sa iyong gagawin at siguraduhin na subukan mo na ito para sa ganitong gamit. Kaya, kailangan mo ng dagdag gamit at mainam may maliit na backpack. Mag-ingat na huwag maglakad sa lungsod na may malaking backpack. May panganib pa rin kahit maliit ang backpack mo. Laging may inggit, kaya dapat handa kang mag-adjust depende sa sitwasyon habang naglalakad. Minsan, mas mabuting magmukhang naliligaw at desperado, pero minsan din, mas okay na magmukhang malakas para hindi piliing biktima. Maging mapagkumbaba ka, pero laging panatilihin ang maayos na pananamit para maging kapani-paniwala ka sa harap ng mga autoridad kung kinakailangan. Kaya, sa usapin pa rin ng paglikas, kung nakapaghanda ka ng nakatagong imbakan ng gamit sa isang lugar sa labas ng syudad, tiyak na makakarating ka sa lugar na iyon. Maghanda at magpahinga.
dahil hindi laging madali ang estratehiyang ito. Tumawid ka sa magulong lugar na naglalakad at kaunti lang ang gamit. At kadalasan, ito ay isang susi sa tagumpay. Mas kaunti ang maiinggit sa'yo, mas kaunti ang magdududa, at mas magiging komportable ka, mas mabilis kang makakagalaw. Para sa bag ng paglikas, magbibigay ako ng ilang pangunahing gamit. Dapat simple at maliit lang, mga 10 litro ang kapasidad. Huwag mo itong masyadong punuin. Huwag kalimutan ang usapin ng tubig at ang minimum na pagkain at enerhiya na kailangan mo. Huwag kalimutan ang ilaw, binoculars, at ang iyong mga dokumento. Siyempre, ang iyong kagamitan ay depende sa iyong plano at sa panahon na maaaring talagang magkaiba depende sa sitwasyon. Paalala, may kategorya at regulasyon ang bulletproof vest at plate carrier dito sa atin. Pero malinaw na sa mga sitwasyon ng survival, magiging kapaki-pakinabang ang mga gamit na hindi halata. Na malayang nabibili, angkop, hindi masyadong mabigat at maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga ganitong sitwasyon. Gamitin ninyo ang anumang sasakyan na meron kayo at isinasaalang-alang ito sa plano ng paglikas. Walang iisang patakaran kung ang paglikas ay maaaring gawin sa mga unang oras. Tiyak na ang karaniwan ninyong ginagamit na sasakyan ang gagamitin. Kapag lumala ang sitwasyon, mahihirapan makadaan ang mga kotse, van at 4 na gulong, kaya mas bagay ang motorsiklo o bisikleta. Karaniwang solusyon ay umalis ng maaga gamit ang sasakyang kasya, ang bisikleta at pasahero, tulad ng kotse, bisikleta o paglalakad. Ito ay isang modelo na marami na ang gumamit at kadalasan ay napaka-epektibo sa karamihan ng mga sitwasyon. Pero ang pagsakay ng bisikleta sa sasakyan ay gawain na dapat sanay ka. Kung makakaalis kayo gamit ang kotse, maaaring kailanganin ninyong iwan ang inyong sasakyan, kaya dapat laging nasa isip ninyo na magtatapos kayo sa paglalakad. Siguraduhing mabilis ninyong makuha ang inyong mga bag. Karaniwan, ang mga pasahero ay hawak nila ang kanilang mga bag at ang driver ang maghahanap ng pinakamainam na paraan. Kaya, kung talagang nagiging delikado ang paligid, hindi tayo titigil ng sasakyan at nakalak ang mga pinto. Siyempre, kaya ang patakaran sa normal na panahon, ang pagsunod sa mga traffic sign ay obligado. Pero kapag may kaguluhan, ito ay opsyonal. At kapag talagang malala na ang sitwasyon, ang mga traffic sign ay nagsisilbing gabay na lang. Sa lahat ng pagkakataon, dapat may maayos na bisikleta ang bawat isa at kahit papaano ay may sapat na pagsasanay gamit ang parehong bisikleta. Kaya, mura, epektibo, at matibay ito dahil walang kuryente o elektronikong bahagi. Kapag nakadalawang gulong ka, iwasan ang gitna ng maraming tao. Iwasan ang mga naglalakad dahil maaari kang mabiktima at maagaw ang iyong sasakyan. Nangyayari ito, depende sa plano at tindi ng krisis. Maaari ring isaalang-alang ang mga dekuryenteng bisikleta, mga dekuryenteng scooter. Bakit hindi? Kahit ano paman. Pero tandaan ninyo na may mga uri pa rin ng sasakyan na mas magiging mahina kayo. Lahat ay pwedeng maging interesante. Pero mahalaga kilalanin ang mga consumer, tagal ng gamit at panatilihing updated ang baterya. Siguraduhin ding laging lampas kalahati ang enerhiya ng baterya ng mga gagamitin ninyong sasakyan. Kaya, laging tandaan, mahalaga na handa kayo para sa paglalakad. Dahil 70% ng mga paglikas ay nauuwi sa paglalakad, lalo na kapag may mga natural na sakuna. Sa paglalakad, mahalaga ang maayos at subok na kagamitan at alam ang kakayahan ng bawat isa. Mag-ingat, sapat na ang isang tao na may hindi angkop na sapatos para mahirapan ang buong grupo. Kapag naglalakad kayo at naghihintay sa istasyon ng tren o bus, halimbawa, huwag lang kayong tumayo nang nakatigil. Sa halip, maglakad-lakad kayo sa tahimik na lugar, sumabay sa agos ng mga naglalakad, manatiling gumagalaw. Habang naghihintay, kung may pagpipilian, iwasan nating maglakad sa gitna ng maraming tao at iwasan din ang mga kalye na lubos na walang tao. Kung maaari, dumaan na lang sa mga maliit na kalsada para mas maikli ang oras ng inyong paglalakad. Kung may curfew, lumabas lang sa tamang oras. Senyales ng problema ang curfew, ibig sabihin medyo huli na kayong kumikilos. Kung maglalakad kayo, iwasan ninyong makipag-usap sa mga tao sa kalsada. Maliban na lang kung talagang kumpiyansa kayo, dahil kakailanganin nyo pa rin ng impormasyon, subukan nyong kumuha ng maraming impormasyon hanggat maaari, pero gawin ito ng palihim. Tandaan nyo na marami kayong maririnig na maling impormasyon, kaya dapat maging maingat kayo tungkol dito.
Subukan niyong ikumpara ang mga impormasyon. Subukan niyong gumamit ng backpack na makitid at may mga strap na hindi masyadong kapansin-pansin sa kabuuan ng inyong damit para hindi kayo madaling mapansin. Kapag naglalakad kayo ng harapan, iwasan niyong sumama sa mga grupo o sa mga ilegal na kampo na madalas makita sa gilid ng mga bayan, malapit sa mga lawa at ilog. Nagtipon ang mga tao dahil hindi sila handa. Isipin niyo na lang na maglalabas kayo ng Pepito sa gitna ng libu-libong desperado at hindi handang tao. Iwasan ang pila, gasolinahan, supermarket at malalaking tindahan dahil madalas may problema rito kapag nagmamadali ang mga tao. Tungkol naman sa mga ospital, kadalasan ay punong-puno na ang mga ito at tanging mga malalang emergency na lang ang tinatanggap. Halos agad-agad din nauubos ang mga gamot. Sa ganitong sitwasyon, hindi na mainam ang ospital na kanlungan kaya iwasan ito. Tatalakayin natin ang digmaan at digmaang sibil. Dapat iwasan ang pananatili sa urbanong lugar dahil sa maraming panganib. Mukhang malinaw ito, pero ayon sa kasaysayan, makikita natin na malaking bahagi ng populasyon ang pinipiling manatili hanggang sa huling sandali sa mga lugar na iyon. Kahit sa pinakamalalang mga kondisyon, may panganib ng airstrike, panganib ng kemikal, mga pag-atake gamit ang kemikal, at maraming mga lugar ang nasusunog, kadalasan pa nga ay mga makasaysayang distrito. Isa ito sa pinakamalaking problemang haharapin ng mga taong nanatili sa lugar. Depende sa sitwasyon, may mga sibilyan din na ginagamit bilang human shield. Puro magagandang dahilan para lumikas sa lugar. Dapat malaman na ang mga dynamic na labanan ay kadalasang nangyayari sa mga siksik na urban na lugar at sa mga industrial complex. Karaniwan, ito ang nagiging base ng suporta ng mga armadong puwersa. Dapat ding iwasan ang mga lugar na tulad ng urban na masyadong masiksik dahil wala itong malinaw na linya ng harapan sa klasikong kahulugan. Ang tanging paraan para mapanatili ang kaayusan o okupahin ang ganitong uri ng lugar ay ang maglagay ng napakasiksik na deployment ng mga tauhan na may maraming personnel para malimitahan ang kalayaan ng kilos ng mga nagdudulot ng kaguluhan. Malinaw na hindi maganda ang ganitong kapaligiran para sa hinaharap mo at ng iyong pamilya. Isa pa, kung hihilingin ng mga autoridad sa mga sibilyan na lumikas, tiyak na ito ay para magpatupad ng isang free fire zone. Mga doktrinang maaaring gamitin. Kaya kung ganoon, huwag mag-atubiling umalis agad at huwag manatili, lalo na sa digmaan o digmaang sibil. Ngayon, iwasan ang mga pangunahing kalsada na ginagamit ng armadong puwersa sa kanilang paggalaw. Kapag sinasakop ang mga lungsod, mabilis na nagiging lugar ng putukan ang malalawak na boulevard, malalaking kalsada at plaza. Ang mga lungsod na may matataas na gusali, tulad ng mga tore at mahahabang estruktura, ay nagiging pwesto ng putukan at nagbibigay ng proteksyon sa iba't ibang grupo. Muli, kailangan ninyong iwasan ang mga ito. Kung kailangan ninyong tumawid sa ganitong lugar, subukan ninyong tukuyin kung saan nanggagaling ang mga putok o ang mga putukan ng baril. Kaya, maging maingat kayo sa mga pilapil, mga barikada, mga bagong hukay na lupa, mga uka at madidilim na butas sa mga gusali. Kaya, ang maliit na binoculars ay sobrang kapaki-pakinabang sa ganitong sitwasyon, lalo na sa lungsod. Gamitin lang ito ng palihim. Babalikan ko rin ang usapin ng paglikas ng mga sibilyan sa digmaan. Madalas nating marinig ang air-to-ground o ground-to-ground na pag-atake na nagdudulot ng maraming biktima, tulad ng sa Grozny noong 1999. Dapat nating malaman na kapag ang malawakang paglikas ay hindi maayos ang organisasyon at pamamahala, lalo na ang mga babae at bata, ang unang nagiging biktima nito. Iwasan. Para sa paglalakad, ang pares o tatluhan, ito pa rin ang pinakamainam pagdating sa bilis at pagiging maayos ng galaw sa lugar, lalo na sa urbanong lugar. Kung may putukan, dapat magkakahiwalay gumalaw para hindi tamaan ang buong grupo ng isang bugso ng bala. Sa prinsipyo, ang paggalaw ay ginagawa ng sunod-sunod na parang ahas, na may 4 o 5 hakbang na distansya sa pagitan ng bawat tao. Para mas epektibo, ang pinakasanay na tao ang nauuna bilang gabay at sinusundan ng grupo. Kaya ito ang pinakamabilis sa urban na lugar. Kung marami tayo, pwede tayong maggrupo ng 2 o 3 ayon sa pisikal na kakayahan o pagkakasundo.
Magbibigay ito ng mas maraming kalayaan sa mga batang pares at tatluhan, pero hindi ibig sabihin na hindi sila tutulong sa iba kung kailangan. Pwede ring paghaluin ang pares, tatluhan at tig-iisang hanay kung bagay sa istruktura ng grupo. Tungkol naman sa mga bata, sa ganitong sitwasyon, hindi natin kailanman iniiwan ang mga bata o mga kabataan na mag-isa. Kahit nasa silungan, naglalakad, nasa kalsada o kahit sa harap ng pintuan ng bahay. Kapag may digmaan o digmaang sibil at gumagalaw kayo sa lungsod, delikado kayong makasalubong ng maliliit ngunit mabibigat ang armas na grupo ng mandirigma. Ito ay klasikong doktrina. Karaniwan, mga 10 sundalo minsan mas kaunti at maaaring may iba pa, kaya ito ay kahit saan, kahit kailan. Ngayon, paano naman ngayon? Madalas silang sinusundan ng mga drone ng paniniktik para maiwasan ang mga posibleng ambush. Kung makakita ka ng drone, umalis ka agad dahil maaaring ito'y paniniktik. Dapat laging iwasan ang makasalubong ang mga armadong grupo dahil dapat mong malaman na ang kinatatakutan talaga ng isang sundalo ay ang labanan sa loob ng lungsod. Dahil dito, maaari kayong makasalubong ng nerbyosong taong madaling magpaputok ng baril. Ngayon, tungkol sa pamamahagi ng pagkain, kadalasan ay may dalawang sitwasyon. Una, ito ay ang mga pamamahagi na pinangungunahan ng mga awtoridad at may seguridad sa lugar. Kaya napapansin nating maraming nakawan at karahasan tuwing pauwi na sa bahay. Ang pangalawang sitwasyon ay yung pamamahagi ng mga non-government organization. Nakita ko na ang ilan nito at kadalasan itong nagaganap sa gitna ng ganap na kaguluhan kahit sa mga lugar na tahimik na kung saan hindi pa tuluyang napuputol ang mga supply chain. Tungkol sa mga pamamahagi ng pagkain na ito, talagang dapat iwasan ang pumunta sa mga lugar na iyon. At sa lahat ng pagkakataon, kung hindi mo ito napaghandaan, siguraduhin na pupunta ka roon na may kasamang grupo. Tungkol sa mga evacuation center sa planong Orsec sa Pransya, nakalimitang paaralan o gymnasium. Mas mabuti ito kaysa wala para sa mga desperado na walang paghahanda o sariling mapagkukunan sa bagong mundo. Dapat nating tandaan na ang mga lugar na ito ay pinagtitipunan ng tao at ng maraming trahedya. Sa pangkalahatan, mas magiging komportable kung may kaunting paghahanda at sariling maayos na plano ng paglikas kaysa mapunta sa ganitong uri ng lugar. Ang iyong paghahanda ay makabayang gawain dahil maiiwasan mong mapuno ang mga sentro at maiiwan ito para sa mas nangangailangan. Responsibilidad ng bawat isa na magdesisyon kung nais niyang mag-armas o hindi. Pinag-uusapan natin ang mundong kayang tiyakin ng Estado ang seguridad sa normal na kalagayan. Siyempre, bawal pa rin ang mga armas, kaya hindi na lumalabas ang tanong para sa taong pipiliing mag-armas sa napakasamang kalagayan. May ilang pangunahing patakaran pa ring dapat sundin. Kukuha lang tayo ng armas na alam at kabisado nating gamitin. Pangalawa, maglaan ng oras mag-isip bago mag-armas. Huwag mag-armas ng padalos-dalos. Kakaunti lang talaga ang sitwasyong kailangan ng totoong pagdadala ng armas. Iwasan mong isipin na lagi kang makapangyarihan dahil siguradong makakasama ito sa'yo. Pangatlo, kumuha ka lang ng armas kung sigurado kang gagamitin mo kapag kailangan. Hindi ito dapat gamitin para manakot o mag-bluff. Huwag mong asahan yon dahil kadalasan masama ang nagiging resulta. Kaya, kapag may paglikas para sa mga sibilyan, siguraduhin mong nakatago ang iyong armas. Huwag na huwag mong ipapakita ito. Ibig sabihin, hindi mo magagamit ang mga mahahabang armas, na sa teorya ay mas epektibo. Pero kung maglalakad ka sa lungsod na may dalang mahabang armas, siguradong makukulong ka agad. Pwedeng ma-intern ka, madala sa mental hospital o maging target, kaya may mas magandang paraan sa paglikas. Tandaan na kahit magulo ang panahon, malamang pananagutan mo pa rin ang ginawa mo, sa anumang paraan, sa huli o simula. Kaya kapag naibalik na ang awtoridad, kahit magpalit pa ng pamahalaan, ang bagong awtoridad na iyon ang magpapatuloy at huhusga sa mga nagawang kasamaan. Siguraduhin ninyo iyan dahil lagi itong nangyayari sa ganitong sitwasyon. Sa pagtatapos, ang baril na dekalibre ay tiyak na pinakamainam na tulong na maaaring magamit kung sakaling may mangyaring pag-atake, lalo na para sa isang taong posibleng magpatuloy ng paglikas ng naglalakad. Dito sa Europa, kahit saan ka nakatira,
Ilang oras lang ng lakad ay nasa peri-urban o rural na lugar ka na. Kaya mali ang maghangad na matulog o magpahinga sa lungsod. Madalas marumi at pinagmumulan ng krimen ang mga parke, abandonadong bahay, tulay at basement. Nagpasya na kayong lumikas. Kaya kailangan ninyong umalis agad sa lungsod na ito bago ito maging isang nakamamatay na bitag. Ihanda ninyong mabuti ang paglikas para ang pahingahan ninyo ay nasa labas ng urbanong lugar. Kung may problema kayong hindi na kayo makausad, mas mabuting bumalik na lang kayo sa inyong bahay o apartment. Tiyak na iyon ang pinakamainam na paraan para kayo ay maging ligtas. Narito ang mga pangunahing dapat gawin. Ang paksang ito ay nangangailangan ng personal na paghahanda at pag-iisip bago mangyari. Mahalagang malinaw ang mga plano habang naghahanda dahil kapag nagsimula na ang ganitong pangyayari, madalas huli na ang lahat. Kadalasang hindi maganda ang kapalaran ng mga hindi naghanda. Salamat sa mga pinakatapat. Magkita tayo sa susunod na video.